Testing 1, 2. Praise God. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Sa mga nanonood na, welcome sa Father's House Christian Center, kay Papa Sumblana, sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Awit tayo sa Panginoon. Kasi bilang awitin natin ang Panginoon. For all youth, praise God. Yes. Hallelujah. Glorify your name, Christ the King. Muli ng Diyos na bilang Panginoon. Dahil musita sa iyo, God. Hallelujah. Our Savior. My Savior. Real Savior. Listen me from the mighty way. Almighty. Forever. I will never be the same. You can hear from the everlasting to the one we lead. While we sow this song, you love, you live, you die, you rose again alive. You open the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done, my Savior, Redeemer, into me from the mighty way. Almighty, forever, I will never be the same. 'Cause you can hear from the everlasting to the one we live. The promise of His Son. Yes, oh God, you live, you die, you rose again, oh God. You open the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. One more time, my Savior, Redeemer, to me from the mighty way. Almighty, forever, I will never be the same. 'Cause you can hear from the everlasting to the one we live. The promise of His Son. You do, God, you live, you die, you rose again, oh God. You open the way for the world. You live again once more. You live, you die, you rose again, oh God. You open the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. For that's not my Savior, Redeemer, lifted me from the mighty way. Almighty, forever, I will never be the same. 'Cause you can hear from the everlasting to the one we live. The promise of His Son. Glory to God, you live, you die, you rose again, oh God. You open the way for the world to one more time. You live, you die, you rose again, oh God. You open the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Praise God. Tayo palagi sa tayo. Nakawit tayo sa Panginoon sa pamumuhitin. Praise the Lord. Nothing is impossible to Jesus. Yes, oh God. It is you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Like God's broken. Strongholds are broken. I believe in my faith. Nothing is impossible. Yes, oh God. Yes, oh Lord. I'm not a thing without Jesus. I'm not gonna leave my one I see.
have done before. Great measure, share what you prepared. There's no broken, there's no all that you break through. Thousands you can't do, all seems impossible. Yes, you are. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All seems impossible. There's no darkness God, you can light it up. You can light it up. Oh God, we find let hope fall. Death is overcome. You will light it up. Oh God, we find
schedule. Tuloy-tuloy po ang panalangin from Monday hanggang Sunday, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. Tayo ay magtibayan natin ang ating morning prayer na tayo sama-sama ang manalangin. Pwede tayo manalangin ng hanip, hapon, o ng gabi kung di man nakakalaran ng umaga. Tayo na ito ating Sunday School sa pag-aaral at ituro ng salita ng Panginoon. At ating 10 a.m. ating unang panagbahan ng linggo. At sa gabi naman ang ating evening worship sa 6:30 p.m. ang ating TV service. Every Wednesday, 6:30 p.m. ang gabi. Panalangin din natin ang ating bansa. Ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., yung mga government officials. Pag-pray din natin ang mga napuno at mga senators. Sama din natin manalangin ating mga leaders international, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, ating dinas Panginoon, ang ating national leader, Pastor Boy Nesitida, kasama din ang mga regional leaders, Pastor Frank Beneventura, Pastor Nara Butay, Pastor Permirente, Pastor Charlie Carias, Pastor Yel Sibel, at ang ating Mother Church, Pastor Nico Herrera. Patuloy silang gamitin ang Panginoon. Kailangan natin ang kalakasan, kasiglahan, kalusugan ng ating mga pastor. Lagi dahil sa Panginoon din, ating mga Pelo Pamalaran, Daughter Churches, Pastor Herson Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Lisan, Pastor Vincent Saber, Pastor Marcelo Llano, Pastor Bong Manyosa, Pastor Junlay Pichayda, Pastor Sam Pulpul, at yung mga missionary churches natin all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, ang bansang Israel, sa aking pastor, Pastor Jonathan Pasqua, natin na sa Panginoon, ang mga kapatiran sa Vietnam, Pastor Builaw, sa Laos, Pastor Stevie, Aranio. Sama din natin madalangin ng Pero Panglaran, Blackwater Church, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Ciales, at Pastor Jess Pancho. Madalangin din natin ang ating pastor, ang ating bayang, Brother Nicolo, Pastor Andres Luciana, kay isang bayan, spiritual breakthrough, kay National Breakthrough, Salvation and Deliverance sa Malaking. Dalangin natin sa Ministry at sa Living Glory at sa Old Church Transportation Vehicle sa Antipolo. Praise God. At mga healing request, prayer request, Sister April Garcia, Brother Ronald Taro, sa mga ako nadalangin ng aking lola sa ospital, Pasio San Pedro, formerly Pupitini, at ang aking lola ng Shirley San Pedro, dahil isa siya sa isang kwarto niya kasama kay asawa, panalangin natin ang palutunan ng aking lola. Sa amin na natin si Tita Lola sa Gatulog, Pastor Tombe, kompletong katulungan at recovery din kay Sister Shelly Lisa. Labi na sa Panginoon din at mga mahal sa buhay, ating mga pag-agarana at ating mga pagtrabaho, panalangin natin sa mga kilala, mga hindi pa na liligtas, panalangin natin ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Panalangin natin mga activities, impacting natin sa Kaliparan, kila Pastor Martiliano, July 5, discipleship, July 11, July 26 naman, ang ating Jubilee service sa Baclaran at ating mga activities, Bible study meeting, every Thursday, every team prayer, at ang preaching survey sa weekend, at prayer fasting namin, at first and last day of the month. Hallelujah. Sa mga kanilang pagbabalita, ang ating pastor, ang magugula. Praise God. Okay, naman ako sa manalangin, isa pa, kumihit para pakanatin ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Ng langit at ng lupa, Panginoon, ang dalangin po namin, Panginoon, ay ang patuloy na iyong pakikisambot at iyong Diyos muna sa aming bansa. Pagliligtas mo ng maraming kaluluwa, pagpapalala ng mga taong walang pagkaunawa sa panambahan sa tunay na pagkakilala sa iyong tao. Ligtas mo ang bansa namin, panayain mo sa korupsyon, panayain mo sa pagkalipin ng kasalanan, tulungan mo ang bansa namin makakilala sa iyo dati ng Diyos. Ito ang dalangin namin, Panginoon. Ang nabanggit sa unahan, Panginoon, mga prayer request, iulat mong iyong mapagpalang kamay para sa kanila, Panginoon, sa kanilang mga kagalingan o dakilang Diyos. Ito ang dalangin namin, Panginoon, maging ang aming leader, Pastor Tom Payne, o God, kung tayo kagalingan na nagmumula sa iyo dakilang Diyos. Ang aming national leader, dinadalangin namin sa iyo na pagpalain mo, Pastor Boyet, Isipila, o God, ganun din ang kanyang ministry at ang kanyang buong sambahayan. Pagpalain mo rin ang aming Mother Church, ang Baclaran, Paranaque,
ingatan mo Pastor Rico sa kanyang pag-ministry sa Hong Kong. O God, ito ang dalangin namin, Panginoon, iyo mo kami mong pagpalain. O God, ang bawat nabanggit at ilang Diyos, O God, marami pong salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Amen. Isang ka, ang natin ng Panginoon, I will deliver. Praise the Lord. Okay, so dadako tayo sa isa pa sa gawain ng Panginoon, paglingkod ng pananalapi, at meron lang akong ilang nais kong basahin dito sa Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Ganito ang sinasabi, Matthew 6, 19 to 21. Huwag kayong mga people ng kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tama, ang kalawang, at dito'y nagbuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi mga people kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tama, kahit ang kalawang, at do'y hindi nagbuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. 21, sapagat kung saan naroon ang inyong kayamanan, doon naman dumoroon ang inyong puso. Sino pang naniniwala na ito po ay mahalaga? At tatlong verse na ito na binanggit ng ating Panginoon. Ganyan, ako pinaniniwala ay mahalaga. Dahil kung hindi ko mahalaga, hindi dapat itong naisulat. Dahil sa Bible, may mga bagay na hindi ipinasusulat ng Panginoon. Kaya mayroon minsan na nagtataka ko bakit mayroong mga tao nagpipilit na mayroon daw aklat si Ino. Naman sinulat wala sa Bible yun. Mayroong pilit nilang hinahanap yung mga hindi naman authorized, hindi canonized ng Bible. Kasi sa Revelation nakikita mo yan sa Revelation chapter 10, verse 4. Kung di ako nagkakamali, sundan nyo na lang sa mga susunod na ano. Kung hindi 5 hanggang 7, nandun yun, di ako nagkasasablay. Revelation chapter 10, ang sabi roon, inutos niya roon, may bigla nagkaroon ng pagkulog. At yung kulog na sinasabi doon sa Revelation, na unawaan ni Juan, ang sumusulat ng pahayag. At isusulat na sana niya, nagsalita ang Panginoon at sinabi niya, huwag mong isulat. Kaya makikita natin sa Bible, may ang Panginoon, may mga bagay na hindi na pinahihintulutan isulat, pero may mga bagay na pinahihintulutan ng isulat. Tulad ng edad niya, kung ano nangyari sa kanya, mula 12 hanggang 30. Kasi yun yung huling kakasulat sa kanya, ang edad niya yung 12 taon, at siya'y nawala, naiwanan doon sa mag-asawa, tapos nila sa pagsamba sa Jerusalem, tatakbuhan sila
haleluya, ay naroon siya sa mga kapiling ng mga guro, ng mga dalubhasa sa kautusan at nakikipag-diskusyon doon sa mga guro. Mula 12 hanggang 30, hindi na nasa ang Bible kung ano, hindi na sinabi kung ano yun. Pero wala tayong makikita roon na sinulat na yun. Pero may mga tao nagpupumilit na yun daw ang kasaysayan ni Jesus. Yung edad niya ay 12 hanggang 30. Hindi saan yun? Hindi na sinulat ng Panginoon yun. Pero itong ating binasa ay nagpapakita ito na talagang mahalaga ito. At gusto niya ito'y maunawaan ng mga para sa tingin nyo, yung binasa natin para ano, para ito sa mga believers. Hindi ito para sa mga unbelievers. Kasi kung sa mga believers ito, hindi nila maunawaan. Hindi na maiintindihan yan na makipong kailang kayamanan sa langit, kapag wala kong tama na kumakain, walang nagnana, hindi nila maunawaan yan. Kaya ay ito ay naka-address ay sa mga believers, na lahat ng believers, kahit anong lahi, basta ikay mananampalataya, sa iyo ito naka-address at ang adhikain ng Panginoon, maunawaan mo ito kung anong ibig sabihin ito. Kaya ito yung aking nais na bigyan natin ng pansin. Una, ang nakita ko dito sa verse 19, huwag kayong mga tipo ng kayamanan sa lupa na dito sumisira ang tama at kalawang. Hindi natutugay at nagsisipagnakaw ng nanakaw. Ang unang nakita ko rito sa 19 na ito ay hindi karunungan ang maglagak ng kayamanan o puso dito sa lupa o maglagak ng seguridad dito sa lupa. Yan ang ipinapakita at ipinaunawa ng Panginoon, hindi karunungan. Kasi ang maraming tao dito, para sa kanila, karunungan yung isecure mo yung buhay mo dito. Karunungan niya sa kanila. Pero para sa Panginoon, hindi yung karunungan. Hindi ko naman sinasabi na huwag ka na mag-prepare, huwag ka na makanta para sa sarili mo dito. May pa rin, maganda pa rin yung hindi ka umuupa. Sa totoo lang. Kaya nga ako nananalangin, Lord, pagkalali mo ako ng dahil malaking bagay ito, malaking kasusulong ng gawain mo ito kung sarili na namin ang aming bahay. Pero mo, 20,000 monthly, may kasama kang meron kang previous na amoy ng aso, na pitahin ng aso. Hindi ka naman, kahit saan ka pupunta, lagi may ganun. 20,000, kaya sabi ko, kailangan talaga na sabi ko, Lord, pagpalain mo kami. Para lalo sumulong ang gawain mo. Hindi lang ibig ko sabihin, kundi ang itinais na maunawaan dito ng Panginoon, hindi po pwedeng ilata yung para bang ayaw mo nang umalis dito sa lupa. Nakita ka ng gano'n? Makita mo lalaki ng bago. Hindi mo masilip kung sino nakatira. Sa hinapaw, ang dami. Hindi kasi ko ito, mas malaking gate. Bakit pala ito? Ang laki naman. Ang laki naman ng pag minasakit sila doon, hindi na sila matutulungan ng tao. Dahil sa taas ng pader nila, dahil hindi na nakikita kung ano nangyayari sa kanila. Ang laki ng parang ayaw na nilang umalis. Yun ang nais ko ang nakikita ko, ito ipinakikita ng Panginoon sa pagbabay. Ang tunay na karunungan ay ang paglalaga o ang paglalaan ng kayamanan sa langit. Yun ang sinasabi rito. Yun ang tunay na karunungan. Paglalagak o paglalaan ng kayamanan sa langit. Anong application noon? Maglagak kayo ng kayamanan sa langit. So, ipinapakita rito na ang langit pala ay pwede natin imbaka ng kayamanan natin dito sa lupa. Yung pala yun. Yung pala yun. Ang langit pala, so ibig sabihin, ang langit ay interesado sa ating pamimira, sa ating pananalapi. Tanungin mo, bakit sinabi ni Jesus yun? Bakit sinabi ni Jesus yun? Paano mo kayo tatagala doon yung kayamanan mo? Ha? Meron bang ahensya na nagsasabi ng sino magpapadala sa heaven? Dito, muro lang ang nabayad ang interes. Meron bang ganun? Wala makikita ganun. So, paano nangyayari yun? Kaya sabi ko nga, anong application doon? So, ipinapakita lang noon, interesado ang langit sa ating pamimera
dahil mayroong gawain ang Diyos dito sa lupa. Ganun dahilan nun. Dahil mayroong gawain ang Diyos dito sa lupa. Eh, yun ang dapat natin maintindihan. Kaya huwag natin iisipin na ang gawain ng Diyos o ang kaharian ng langit ay hindi interesado sa pananalapi. Interesado yan. Hindi yan masasalita ng batang Panginoon ng ganyan kung hindi siya interesado. At isang pang bagay, nais ko na maunawaan natin dito, na nakikita mo na si paunawa sa ating ng Panginoon ng taong ligtas, ang unang dinadala sa langit ay ang kanyang kayamanan. Ganun pala yun. Nakuha niyo yun? Kasi sabi niya, kung saan naroon ang inyong kayamanan, doon dumuro ang inyong puso. Kaya ako na palang pumapasok sa langit, hindi yung kaluluwa natin. Hindi yung ating sarili, ang unang ipinapasok natin sa langit. Ang unang ipinapasok pala natin yung ating kayamanan. So, mahirap kaniwalaan ang isang tao ligtas kung ang kanyang kayamanan ay iiwan na dito. Kaya napaka-imposible, parang ang hirap kaniwalaan na ang isang tao, ang lahat ng kayamanan niya ay naruto sa lupa. Milyonaryo siya dito. Kaya napakahirap ipaniwanan yung katalo at ipinuloy. May sarili kayong plano. Kaya paano nangyari ito? Ang hirap naman ngayon. Ilang hektarya yung kanyang tinagwihan niyang karaniso doon sa Davao. Ang laki mo. Paano nangyari yun? Kaya sabi nito, ang tao ligtas, nais kumagawa natin dito, unang dinadala sa langit ay ang kanyang kayamanan. Tapos sa kasusunod yung puso mo. Yan ang sabi ron eh. Kaya imposible na ang taong ligtas ay makarating ng langit na hindi siya naglaan ng kanyang pananalapi sa mga bagay na panglangit. Ano yung mga bagay na panglangit? Ano tingin niyo sa gawain ito? Panglupa o pang-impyerno? Yan ang dahilan kung bakit nangangailangan ang gawain ng Diyos ng pananalapi. Dahil sa pamamagitan dito na ipapadala natin, yun ang pinagpapakita na tayo hindi taga rito. Ako ng puso natin. Doon natin pinagdadala kayamanan natin. Pag kayo ay naging OFW, sa piliin pa ang kayamanan mo? Sa Malaysia? Saan? Sa Saudi? Sa Amerika? Pag ikaw ay nasa ibang bansa, nagtatrabaho ka, saan mo i-impact ang kayamanan mo? Di ba ini-impact mo kung saan ka talaga yung nationality mo? Kung saan kang bansa? Kung ikaw ay Pilipino, sa Pilipinas ka. Di ba? At sa pagkaalam mo kasi, hindi ka pwedeng mag-invest sa isang lugar kung ikaw ay dayuhan doon, katulad ng mga Nchik, ang mga Hapon, hindi sila pwede bumili ng lupa rito, property dito, dahil hindi sila taga rito. Kaya ang ginagawa nila, kung bakit nagagawa nila yun, nag-aasawa sila ng Pinoy o Pinay. Para sila ay magkaroon ng rights sa bumili. Yun po yung kaunting naunawaan kung ano po sa batas. Kahit sino. Dahil ang lupang ito ng Pilipinas, hindi pwede maging pag-aari ng ibang ng dayuhan. Ang pwede lang mag-ari dito ay Pilipino. Kaya bawal sila mag-ano. Kaya nagkakaroon nga, dahil meron silang pamamaraan na ginagawa, mahirap pasalubot ng batas. Meron silang ginagawa pamamaraan. Isa na nga doon ay tinatawag na nag-aasawa sila ng Pilipina. Nagdudual citizen sila. Yun ang ginagawa ng ilan. At yun ay pinapakita rin dito. Kaya kung talaga may kumiligtas, nandun ang kayamanan mo. Wala sa PNP. Wala sa PPI. Kaya hindi ko sinabi mag-0-0 ka doon. Kailangan mo rin yun. Pero hindi tayo dapat maging katulad ni Kibuloy. Nandito lahat ang ating kayaman. Kaya wala akong nagiging milyonaryo dito, lalo na sa mga lingkod ng Panginoon. Siya na
ang dapat natin maunawaan. So tayo may liligo ng pananalapi, ito yung tanda na tayo ay tagalangin. Dahil nagpapadala tayo, amen, ng ating mga investment doon sa langit. Dahil darating ang panahon, doon tayo pupunta. Kaya pag ang iyong kayamanan, dito na namangalati sa lupa, hanggang dito ka lang, di makakarating ng langit. Hindi ka pupunta doon. Yun ang sinasabi ng ating pinag-uusapan. Okay, araw si Michael para kayo pamunahan sa pag-ibon sa pananalapi. Praise God. Hallelujah. Tayo manalangin sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Dalila, tapat na Diyos, marami pong salamat sa iyong kabutihan, sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Ang dalangin ko po, pagpalain mo ang iyong mga anak. Marami pong salamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Ikaw ang magpala ng kanilang gawa, unang ang gawa ng kanilang mga kamay. I-bless mo po, Panginoon, at pagpalain mo ang kanilang buhay o lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Minsan pa, alitan natin ang Panginoon. I got my mind made up. Praise God. Salamat sa mga manunugtog. So, tawagan po, magdadala ng salita ng Panginoon. Bigyan natin ang pagkakataon. Amen. Praise God ng mga kausap. Ako po'y naniniwala na ang Diyos ay gumagamit ng mga tao. Amen. Tayo po'y nalulyan na ng aming Panginoon, ang pagkilos ng Panginoon. At tawagan pa si Brother Will para sa panginahan sa tawag. Check. Praise God. Hallelujah. Salamat po sa pastor. Sa pagkakaya yung mga nakatayo sa mga isa. At sabi Panginoon sa bigay ng pagkaya, ang pinigil na sa pawag sa pagkakaya. Makabukas kayo sa ganang kasulatan, Ephesians chapter 1, verse 15 hanggang 23. Ang ating text ng Panginoon. Kung hindi naman nakahanda sa project sa TV. So, samahan namin Bible na lang. So, Ephesians chapter 1, verse 15 to 23. Sino nakakita na? Hallelujah. Chapter 15. Hindi ko sure kung malalim ito ng salin. Kaya nga, ako'y nagpapasalamat para sa inyo na marinig ko ang inyong pananampalataya sa Panginoon Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Verse 16, dahil dito, patuloy din ako nagpapasalamat para sa inyo at pinangambag dito kayo sa aking mga panalangin. Verse 17, dumadalangin ako sa Diyos ng ating Panginoon Jesus sa Kristo, ang Ama, ang kalwalatian, na ipagkaloob niya sa inyo ang spirito ng karunungan at kakayanan sa kaalaman sa Kanya. Verse 18, dinadalangin kong maliwanagan ang mata ng inyong isipan upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa ng Kanyang pagtawag at kung ano ang yaman ng kalwalatian ng Kanyang pamana sa mga banal. Dinadalangin kong malaman ninyo kung ano ang nakahigit na kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan patungkol sa atin na sumasampalataya ayon sa paggawa ng lawak ng kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan. Sa pamagitan ng kapangyarihan ito, binuhay niya si Kristo mula sa mga patay at siya ay Kanyang pinaupo sa bahaging kanan ng Kanyang kamay sa kalangitan. Doon siya ay higit na nakakataas sa bawat unguan at
kapamalaan at kapangyarihan at pag-aari at sa bawat pangalan pinangalan. Ito ay hindi lamang sa panahuang ito, kundi sa darating pa. At ang lahat ng mga bagay ay pinailalim niya sa kanyang mga paa at pinagkaloob sa kanya ng pag-iulo ng lahat ng mga bagay para sa Iglesia. Ang Iglesia, ang kanyang katawan, ang kabusbusan niya, pumupulo sa lahat na. Tayo po yung sumandalan mo po, tayo mananalangin mo manal, makamili sa lahat ng God, nanalangin mo Diyos ang pagsama mo, ngayong gabi Panginoon, umaligin na ako ka, ang dalang Espiritu ka, ay sumama mo Diyos, bigyan mo ng kalakasan, karunungan, pangusap ka Panginoon sa aming mga puso ka. Pagsama mo na langin sa pangalan ng Jesus, sa lahat ng anak ng Diyos. Sabi na, Amen, Hallelujah. Praise God. So itong simpleng paksa, refresher lang about sa akin tungkol sa panalangin. So paksang ito ay intercessory prayer, praying for others. Ang prayer, ang gawain Kristiyano ay sa pinakamadaling gawin at pinakamahirap na gawin. Bakit pinakamadali? Kahit bago Kristiyano ka, kahit bata ka pa, kahit wala ka pang malalim na training sa ministry o theology, kaya mong mag-pray. Bakit pinakamahirap? Dahil ito yung isang gawain na madali natin may isang tabi na para bang optional at hindi ganoon kahalaga. Lalo na kapag ang dami natin pinagkakabalahan, maraming assignments sa school, maraming pinapagawa sa trabaho, maraming kailangan sa kasuin, sa ministeryo, maraming problema sa pamilya. Kapag may isang tabi natin, nakikita kung ano talaga ang prioridad natin, kung ano talaga ang mahalaga sa atin, enough in our excuses for not praying. Iba sa mga panahon ito, sinasabi natin, ngayon ko na, hindi na kaya, hindi ko na alam ang gagawin ko. Iba yun yung mga panahon, mas kailangan natin ang panalangin. Alam naman natin lahat na napakalaga ang pagsamba at panalangin sa buhay ng Kristiyano. Kaya nga mahalaga na ito, focus din ang ating mga pagtutiko sa church. Kada linggo, hindi ito tungkol sa atin, kaya nga tungkol ito sa ating Panginoon. Kaya nga yung bunga ng sulat Pablo sa Efeso, doxology, dahil mayroong mahabang pagpapahayag ng papuri sa Diyos sa Ephesians chapter 1 verse 3 hanggang 14. Sabi nila Pablo, blessed be the Lord and Father of our Lord Jesus Christ. Papuri dahil sa mga pagpapalang espiritual na tinanggap natin na kay Kristo. Blessings of election, adoption, redemption, forgiveness, revelation, inheritance, and sealing of the Spirit. May galakit na panalangin yung pagpuri niya. Pagpuri dahil ang kalawalatian ng Diyos ang pinakalayunin sa kanyang pagliligtas sa atin. Hindi lang papuri, meron din prayer pagkatapos na ito. May kasunod sa verse 15 hanggang 23, ang simula nito yung kaya nga. For this reason, nakonekta ito sa pagpuri ni Pablo or Paul sa verse 3 to 14. Ang pagpuri ni Pablo ay sinundan naman ang kanyang panalangin para sa mga taga-Efeso. Tulad ng verse 3 to 14, itong passage na ito ay isang mahabang sentence sa Greek original. Matatawag ito na prayer for those who have everything. Knowing na pagkatapos itong verse 3 to 14, isa nakikita natin tayo ay nakakristo nga, ay meron tayong, we have everything, or meron tayong nabibigyan sa atin ng Diyos. Pero hindi nakakalugan na wala tayong dapat bilhin sa Diyos sa panalangin at puro thanksgiving at praise lang na sabihin natin. Tulad minsan kapag tatanungin tayo kung meron pa kayong prayer request, minsan akala natin sign of spiritual maturity kapag sagot natin, Pastor, wala na akong mahihinig pa, binigay na ng Diyos ang lahat ng kailangan mo. Wow, sarap kayo yan, diba? Pero hindi pa consistent sa realidad ng buhay natin. Araw-araw, akala mo sa buhay ko nabibigyan ng Diyos, pero araw-araw may time talaga na magkukulang ang mga in-expect mo na bibigyan ng Panginoon kapag ikay hindi nagtiwala sa Kanya. Kaya na-recognize ni Pablo ang realidad na pagamat na sa atin ng lahat, dahil nakikristo tayo at si Kristo ay nasa atin, hindi pa rin natin fully na-realize niya ang totoo. Araw-araw, bawat isa sa atin without exception,
ay nakikipaglaban pa rin tayo sa kakulangan ng tiwala sa Diyos, pagdududa, sa pangako ng Panginoon, pagsuway sa mga utos niya, hindi lang sa lana sa puso natin ang kalaban natin, meron pang spiritual forces around us na nakipagdigma tayo para pagsakin tayo sa pananampalataya. Ito yung tinatawag ni Paul na the schemes of devil. Ephesians chapter 6 verse 11. Ay pagbabakan tayo against the spiritual forces of evil, heavenly places. Kaya nga mahalaga talaga yung prayer natin ay nakakarating dapat sa trono ng ating Diyos sa kalangitan. Wala, simulan hanggang dulo, sa sulat ni Paul, inilala niya ang kahalagaan ng panalangin. Dapat daw tayo manalangin at all times in the Spirit with all prayer and supplication. Ito naman ang ilang halimbawa na makikita natin kay Paul sa simula ng sulat niya sa chapter 1 to motivate us to grow in our prayer life. Sasagutin natin ang tatlong tanong sa passage na ito. Una, sa verse 15 to 16, sino ang kailangan natin mag-pray? Ang pangalawa ay 17 to 19, ano ang kailangan natin mag-pray? At ang ikatlo ay verse 20 to 23, paano tayo dapat mag-pray? So ito, tatlong puntos na ito, unang puntos natin, sino ang kailangan natin i-pray? Siyempre, kailangan natin mag-pray ang ating pamilya, ating mga kaibigan, kamag-anak, ating mga unbelievers, na siyempre hindi naman natin makakalimutan i-pray ang sarili natin. Pero dito sa verse 15 hanggang 16, basahin po natin. Kaya nga ako'y nagpapasalamat para sa inyo na marinig ko ang iyong pananampalataya sa Panginoon Hesus at pag-ibig ninyo sa lahat ng mga bagay. Dahil dito, patuloy din ako nagpapasalamat para sa inyo at binabanggit ko kayo sa aking mga panalangin. Kayo ba yung mananalangin? Sino-sino ba ang kailangan natin pag-pray? Diba una sa ating sarili. Ang mga kapatid natin tumatanggap din ang biyaya sa Diyos tulad natin, sabi ni Paul. Kaya nga wala nang mabilitahan ko ang tungkol sa inyo na pananalig sa Panginoon Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal. Walang tigil ang pagpapasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutan, panalangin kayo. Sino ang palaging inaalala ni Paul sa mga prayers niya? Yung sinulat niya, yung mga Ephesians, believers, hindi lang tayo sumamba sa Diyos tuwing nagtitipon tayo every Sunday. Hindi lang tayo nagpapasalamat sa mga blessings na binigay niya. We also pray for one another. At gusto natin din tayo mga matanda na sa iglesia na manalangin din yung mga baguhan, yung mga new converts. Gusto din natin yung mga dating mga nanlamig. Panalangin din natin sa Sunday school, makasama natin. Pero ngayon ay natutupad na, nakasama din natin sila. Pero patuloy pa rin natin panalangin, siyempre yung laki pagpapalataya sa pag-ipat o pag-ibig. Verse 1, describe ni Paul ang sinulat niya tungkol sa mga saints at faithful. Hindi naman ibinagit niya yung kanilang faith in the Lord Jesus at love toward all the saints. Ang unang binagit niya tungkol sa kanila ay yung kanilang pananampalataya. Kaya nga mula nung nabalitaan ang tungkol sa inyong pananalangin, pananalig sa Panginoon Hesus. Sa verse 15, nag-respond sa gospel, marami namang kilala si Paul sa kanila kasi 3 years din siya nasa Ephesus, pero dahil malibig 5 taon na siya nang huli siyang makakaroon ay sinulat niya ito habang nasa kulungan siya. At ang malilig na balita na mayroong mga bagong believers na dinaragdag ang Diyos sa church. Di ba nakaka-encourage din tayo kapag mayroong mga bago na pumapasok sa ating iglesia? Mas maganda nga kung yung mga new converts o mga baguhan na inaalay sa sarili nila sa, for example, gusto nila pag-Kristo. Diba, ay nakakataba ng puso. Nakapokus din ang prayer dito ni Paul sa mga believers, hindi rin sa mga unbelievers na sinulat ni Paul sa mga taga-Efeso. Sila yung mga tinutukoy ni Paul sa verse 13, nakarinig ng gospel at sumampalataya kay Kristo. We pray for unbelievers also, pero mas lalo tayo nag-pray para sa mga kapatid natin sa pananampalataya. This is part of our covenant as members na hindi natin kakalitaan ang panalangin sa church at sa bawat isang membro
pag-ibig sa isa't isa, ang iyong pag-ibig sa lahat ng mga banal. Ito is verse 15. Again, tinawag silang saints. Ito yung ibang saints na tinutukoy sa ibang iglesia na ito yung mga nakatayo sa gilid-gilid. Iba ba yun? So yung mga saints, ito yung mga buhay na sumasampalataya, na sumusunod sa salita ng Panginoon. Patuloy na, mahalin natin ang mga miyembro ng pamilya natin, pero bilang mga Kristiyano, adopted children of God, meron tayong spiritual family. Makakabalik tayo kay Kristo, tayo ng kakapatid, we belong to one household of faith. Yung pwedeng sabihin sumasampalataya at Kristo, ngunit hindi ka na mag-ibig sa ibang Kristiyano, wala nang mga ibig sabihin na sumasampalataya ka, tapos ay magsaalang, hindi mo inibig ang iba. That is why church membership is important. Para mo sasabi, kabilang kay Kristo, kung hindi ka naman kabilang sa kagawan ng Kristo. Ang epekto ng gospel sa atin ay hindi lang vertical, hindi horizontal. Mas patutunan natin ang pansin sa chapter 2. Pero dito ay ito yung na-mention nga ng mga saints sa mga faithful. Pero syempre, hindi naman niya tumutulong sa lahat ng Kristiyano sa buong mundo. Pero yung mga kapatid natin na mga kasama natin sa church, yun naman kasi yung mga taong nakakita at ma-express natin ang pag-ibig sa kanila. Pero hindi lang sa mga membro ng church o disciple, grupo lang. Hindi yung dati kasi may mga grupo tayo nakikilala, kung ano yung grupo natin dito, yung lang yung mapansinin mo, at yung grupo dito, parang hindi lang mga sa church, pati sa mga schools, university, nangyayari yan, yung mga grupo, may mga tropa ng mga nerds, may mga tropa ng mga artista, ito, mga adik. So, dito sa church, parang yung mga grupo rin. Pero hindi naman tayo kahit walang filter. So, dapat magkakaisa. Masasalamat. Kasama siya sa mga panalangin na pasalamatin ang ating Panginoon. Malitaan ni Paul ang tungkol sa kanila, ano ang naging response niya. Walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutan panalangin kayo. Take note na nangingibabaw yung damdamin ni Paul para sa kanila at hindi reklamo sa mga pagkukulang. So, hindi naman sila perfectly mature. Siyempre, patuloy mo rin natin panalangin yung ating mga kapabihan. So, hindi natin alam yung mga laylow nila, yung mga karanasan nila. So, hindi natin alam bakit, for example, yung mga kumalikot. Hindi natin alam yung mga karanasan nila, kung ano yung mga experience nila, yung mga parang sila lang yung makipaglaban sa kanilang isipan, walang madami sa kanila ng fellowship para samahan sila sa problema nila, kaya tuloy silang kumalikot. So, sinasabi dito sa mga Thessalonians, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kapag kasi tayo, kapag sobrang busy natin, sobrang dami ng problema, magiging self-absorbed tayo. Kapag nakalimutan natin manalangin, tuloy na tayong tumaling sa Diyos, self-absorbed, at hindi natin maalala yung tao. Pero si Paul, hindi nakakalimot sa kanila, hindi ko nakakalimutan yung panalangin kayo, patuloy siyang pinapanalangin yung mga taong tumalikod, sabi niya kung ano ang pumapasok sa isip mo o naalala mo, yun ang mahalaga sa iyo. Si Pablo, nasa kulungan, siya pa rin ay iniisip pa rin niya yung kanyang kapatiran, yung pagtao na live low. So yung other-centeredness, yung love for others, fruit of the Spirit, yan ay isang evident na kung sino-sino ang pinag-pray Pablo. Maganda nga na magkaroon tayo ng ganung culture of praying for one another sa church. Hindi lang sa prayer meeting, hindi lang sa prayer time, hindi lang sa prayer bago matapos mag-practice, or hindi lang prayer sa bago kumain, sa iba, bago kumain, may picture nila, kailangan na yung prayer. Picture na yung ginagawa nila
iba, may mga lalaki bago matulog dahil hindi nagagawa yun. At selbo na sila hanggang hindi matulog. Pag nilubat na, doon na matutulog. Maganda na magkaroon nga, naglalong culture. So, magkaroon din ng small group prayer time. Siyempre, yung prayer natin sa umaga, dapat ay sana ibayin natin. Mas maganda nga na mananalangin tayo para sama-sama sa umaga. Ako siyempre, hindi namamalas na ganitong paksa na nanalangin dito sa church. Ako'y nanalangin lang once or twice lang dito sa church building. Mas maganda nga yung pinapatupad na morning service natin sa sama-sama tayo manalangin. So araw-araw sinisikap nga ni Paul na manalangin sa loob ng isang buwan na may pag-pray sa bawat sa inyo. So bahagi ito na tungkulin na binigay sa atin ng Diyos para alagaan kayo ng bawat isa. Pero hindi lamang ito sa covenant natin sa isa't isa. Bilang mga members, siyempre, sama din natin at panalangin din ng aming pastor sa bahagi ng mga pangangailangan ng bawat isa. Mahalaga rin na paalala rin sa atin ang passage na ito na tinuturuan tayo, binagay tayo. Siyempre, kasama rin malaking ganito yung pag-disciple. Kaya nga disciple, training, hindi naman pwedeng baliwala nga ang ating prayer. So, sa pangalawang putos, ano ang kailangan natin ipag-pray? Ngayon naman, ano ang kailangan natin ipag-pray? Siyempre, marami siyempre. Pwede kasi kung ano lang ang sumali sa isip natin, kailangan ipag-pray natin o kung anong prayer request ng mga na-mention sa screen natin, siyempre ay makadalaman natin. Pero dapat matutunan natin kung paano ipag-pray yung mga bagay na higit na mahalaga. Kung ano ang pinag-pray ni Paul para sa mga Ephesians, hanggang din siyempre, natularan din natin ano ang prayer niya para sa kanila. Nagumawa ang Espiritu Santo para sa kanilang paglago sa pag-unawa sa katiyakan, kayamanan, kapangyarihan na sa kanila. So ito yung pinalangin. Nagdalangin ko sa Diyos na ating Panginoon sa Kristo, pamaluan ang Ama at pagkaloob niya. Kayo ng Espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyong siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal at kung ano ang hindi masukat ng kapangyarihan na kumikilos sa atin ng nanayos sa kanyang Diyos. Ephesians chapter 1, verse 17 to 19. Yung dinalangin ni Pablo sa mga taga-Efeso, ang Espiritu ng karunungan. Kasi ninyo sa prayer ni Paul, tulad dito ang intersection na banggit niya yung prayer na Diyos Ama, ang mga ng Panginoong Jesus. Consist nito sa prayer na dulo ni Jesus mismo. Sa papansin natin sa Matthew chapter 6, verse 9, Our Heavenly Father. Hindi ibig sabihin na hindi tayo pwede mag-pray kay Jesus o sa Holy Spirit, pero kung nakadirekta sa Diyos Ama ang primary ang ating prayer, yun ay pagkilala niya, ang pagkilala siya na siya ang pinagagalingan ng lahat ng mabuting bagay na kailangan natin. He is the color glory, ang maluwalhating Ama na konektado pa rin sa pagpuri ni Pablo. Nagsasabi sa atin yung ginawa ng Diyos ang lahat for His own glory at napaparangalan ang Diyos kapag ibibigay niya ang tulong na kailangan natin. Ano nga ang prayer ni Paul para sa kanila? Pagkaralan pa natin ng malalim na pinagkaloob niya kayo ng Espiritu ng karunungan. Nagpapayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. So, panalangin ni Pablo na bigyan ng kalakasan, karunungan ng mga pinapanalangin niya na maunawaan nila. Diba ito yung ginagawa natin pa rin, patuloy pa natin ginagawa sa ating mga mahal sa buhay, sa mga unbelievers na hindi pa nakilala sa Panginoon. Patuloy din natin sinasama sa panalangin sa mga kilala, maunawaan nila ang salita ng Panginoon. Praise God. Ito yung mga ito ang gawain ito ng Espiritu, yung pakikilala sa akin kung sino ang Diyos.
having the eyes of your hearts enlightened, naway liwanagan ng Diyos ang iyong mga puso. Diba, sinasabi nila sa panalangin to na makilala lang natin na mas malalim si Kristo kung ipakikilala siya sa atin ng Holy Spirit. Kung buksan ang mga mata ng puso natin para makita natin ang liwanag ng kagandahan ni Kristo, dati tayo mga bulag, pero binuksan ang ating mga mata yung araw ng conversion. Diba? Pero araw-araw kailangan pa rin natin ang Holy Spirit para tanggalin pa ang bilang blindness sa atin para lubos natin makilala si Kristo. Hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, yung mga bagong converts, kung ako hindi pa nakilala sa Panginoon, siyempre nag-ride lang ako. Ako nagdala sa Mandaluyong, sa Tayabas. Pero hindi pa official na church yung Christmas party ni Pastor Robert. Tapos, doon ako muna nila napakakilala sa Panginoon, buhay ng Dabang Diyos, kay Pastor Robert. Pastor Robert yung nag-drive ng jeep ng bagay. Doon ako nakakilala sa Panginoon, siyempre ako yung nag-drive lang. Tapos, hindi ko alam na once ka pala yung pagkagal sa Panginoon. Second time doon sa amin ng Pastor Boyd doon sa Mandaluyong mga nabuliw sa Panginoon. Sa third time naman, sa amin ni Pastor Boyd na medyo malalim pala sa bahay mo sa Quezon City. So, in-endorse na ako kay Pastor Johnny sa Novaliches. At doon din, tumanggap ulit ako. Lumapit din ako sa harapan, tumanggap ulit. Sa fourth time, yun sa Baklaran, parang tumanggap ulit ako. So, wala namang limit siguro pagkagap sa Panginoon. So, doon ko lang naunawaan na ganun pala ang kahalagahan sa mga ganung kahalagang naunawaan ko, yung ang aming Diyos, naunawaan ko lahat-lahat. Hanggang na-involved na ako, nag-part na ako sa mga tidings, yun sa mga prayer dahil sa buhay ng isang Kristiyano. So, katiyakan, kayamanan, at kapangyarihan, ano lang kaalaman ang prayer call na lumago ang mga Ephesian believers? Nagbigay siya ng tatlo. Ang una ay ang pag-asa na nakakapit sa pagkakatawad sa atin ng Diyos, that you may know that Christ to which has called you, upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Na magkaroon tayo ng katiyakan or certainty, future na naghihintay sa atin. Kung tayo ay pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos para tumuon ng pananampalataya, sa preaching, ng gospel, na pakinggan natin, meron din tayong katiyakan na papapadalin tayo ng ating Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos na matagumpayan sa laban, sa mga kasalanan sa mga kasalanan na parang pinutukso tayo at nanatiling sumasampalataya at sumusunod sa ating Panginoon. We need to pray na ito ang pangkawakan natin, pag-asa, dahil kapag kayo ay struggle o ang paglaban sa kasalanan o overwhelmed yung sakit ng dulot ng kasalanan ng ibang tao, lalo na yung pinakamalapit sa atin, yung much worse. Ang pangalawa naman, ang kaalaman tungkol sa kayamanan, meron tayo, what are the riches of His glorious inheritance in the saints? Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, akala kasi ng maraming Kristiyano, pobre tayo. Kung ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan sa mga material na bagay. Kaya kailangan natin ma-realize kung ano ang yaman na meron tayo, ang glorious inheritance. Ang pamanahin natin dahil kay Kristo. Yung iba, mga pera, makakita lang ng 5,000 galing sa politiko ay nasisiyan na. Pero kung makita lang natin talaga ang laking yaman na meron na kay Kristo, talagang maglalaki ang mata natin sa tuwa at pagkamangha. Kailangan natin mag-pray dahil pakita yan sa ating ng Diyos. At pangatlo naman ay kaalaman tungkol sa pangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay natin. What is the immeasurable greatness of His power toward us who believe according to the word of His great and mighty name. Kung ano ang di masukat ng kapangyarihan na kumikilos sa atin ay
nananalig sa Kanya. Ang liit ng tingin natin sa magagawa ng Diyos, pero we feel powerless sa pakikipaglaban sa kasalanan. We make excuses na hindi natin kakayanin mga pagsubok, mga pinagdadaanan natin. Kung sa sarili natin, tama namang hindi natin kaya, pero niligtas pa tayo ni Kristo. Pinili ba tayo ng anak ng Diyos para lang sa sarili nating lakas, sa sarili nating kakayanan? Siyempre, kailangan natin ang Panginoon para matagumpayan ng mga bagay ito. Ang presensya ng Panginoon, ang kapangyarihan through Holy Spirit ay nasa atin. Anong wala kasing kapangyarihan dapat natin makita. Alam naman natin ang Panginoon ay knowing or powerful. The work is great and mighty name. Patong-patong at ulit ng mga sitang ginagawin ni Paul para ilarawan ang kapangyarihan ng Diyos immeasurable. Lagpas na sa anumang panukat na meron ang tao. So, pambihirang laki, kapangyarihan ng Diyos para lang yan sa mga believers na ang kailangan ng paglago. So, we pray na lumago tayo lahat sa kalaman, na pag-asa na taglay natin sa pagliligtas sa atin ng Diyos. Para hindi tayo panghinaan ng loob o magduda. Sa kalaman na laki ng kayamanan na sa ating parte ng hindi hanapin o anumang bagay o sino man tao sa mundong ito, kung satisfaction, security, or significance. Para bang nagdududa tayo sa kapangyarihan na magagawa sa atin ng Panginoon. Patuloy lang tayo, patuloy pa rin tayo magtiwala sa Kanya. So, panalangin din natin, sama na sa panalangin sa ating mga buhay. At pangatlo at panghuli, paano tayo dapat mag-pray? Ang specific focus ng ulit apat na verso ay konektado doon yung kapangyarihan na pinalangin ni Paul sa mga believers sa Ephesus. Kapangyarihan kumipiro sa kanila. So dito, Paul was making a connection na yung power na yun nakakapit kay Kristo. Of course, yung tingin ng maraming weakness and foolishness ang kamatayan ni Kristo sa krus. Pero may para kay Pablo at sa ating mga Christian, may power and wisdom of God. 1 Corinthians chapter 1 verse 18, sa patunay na ito ay katotohanan na hindi lamang namatay si Kristo bilang kapalit natin o substitute. Siya rin ay muling nabuhay at natiling buhay. Sabi ni Paul tungkol sa power na pinipray niya kung malaman ng mga kapatid niya. Ang dakilang kapangyarihan din, yung 20, verse 20, muling pinubuhay kay Kristo at tugtog sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Verse 21, mula roon ay pumulo si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahon ito, kundi mag-isa darating. Verse 22, pinalalim ng Diyos sa pangalan ng Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siya ulo ng lahat ng bagay para sa Iglesia, na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. So yun ang katuhan ng Paul dito. So paano ngayon tayo dapat mag-pray? May kumpiyansa sa kapangyarihan, kapamalaan at kasapatan na kay Kristo. Si Kristo na muling nabuhay lang naman natin yun, ang resurrection ng ating Panginoon, yung pinakamakapangyarihan na nasulat dito sa salita ng Diyos. Sa kapangyarihan, tinutukoy dito ay nakapit sa muling pagbuhay ni Kristo. At ang pinakapangyarihan din ang muling bubuhay sa Kanya sa verse 20, sinabi ni Pablo, at pagkabuhay ng muling Jesus ay isang pinakamakapangyarihan gawa. Romans chapter 1 verse 4, obvious naman anong kapangyarihan ang kailangan para buhayin ng isang patay. So, alam naman natin na hindi kaya ng teknolohiya ng tao yun. Yung mga iba na kumakalat o iba sa mga games, parang hindi resurrection kasi hindi na napapantay ang kapangyarihan ng Diyos. Iba, reincarnation o parang ginagawang isang piling mga tao. Pero itong kapangyarihan ng Panginoon na resurrection, walang mahigit pa. Diyos lang ang makatawag sa isang patay na tulad ni Lazaro na muling binuhay. Yun din ang kapangyarihan ng Diyos na siyang bumubuhay sa atin from our spiritual deadness. Ephesians chapter 2 verse 1-5. Ito ang kapangyarihan na available sa atin araw-araw as we pray and trust Him
to work in our lives. Pero hindi na sa resurrection, binabanggit ni Pablo, ang dakilang kapangyarihan din yung bumuhay kay Kristo at nagpo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Pagkatapos ng muling nabuhay si Jesus, pagkaraan ng 40 days, umakit siya sa langit, pag-akyat niya sa langit, naupo siya sa kanang kamay ng Diyos. Siyempre, that's metaphorical na usapan dahil wala nang kamay ng Diyos. Ito yung natawag na session of Christ. Kaya papaiwanin ito ng natapos na nagawa ni Kristo ang kanyang atoning sacrifice para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Pero hindi ibig sabihin ay wala siyang ginagawa ngayon. Malinaw yan na sumunod. Si Kristo na namamahala sa lahat. Mula roon hanggang ngayon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamalaan, kapangyarihan, pagbunuan sa kalangitan, higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat. Bilang sa panahon ito, kundi maging sa darating all-comprehensive, covered ng pamahalaan at kapilaan ng Panginoon Jesus. Lahat na namamahala sa gobyerno natin, kahit sino pa ang mahala ng politiko na sa ilalim sa lahat ni Kristo. Ano ang ipabahala natin? Lahat ng mga mahala, mga religious leader, sino man mga pumalit sa Roma, kung gaano nga siyang powerful, ay nasa ilalim pa rin siya ng mamahala ni Kristo. Gaano pang kapangyarihan pa ang kalaban ng Diyos na si Satanas ay mas over-reign pa rin ang ating Panginoon Jesus. So ano ba ang impresyon natin sa panalangin? Hindi lang para malaman natin kung sino at pag-pray natin, ang bawat miyembro ng katawan, hindi lang kung ano-ano ang panalangin natin sa yung kaalaman tungkol sa pag-asa, kayamanan at kapangyarihan na meron tayo, hindi kung paano rin tayo manalangin with confidence. Practice natin sa ating sarili, practice din natin sa ating mga buhay. Ang panalangin, ito yung dapat hindi mawala sa buhay ng Kristiyano ang panalangin. Hindi kung hallelujah. Kaya taguhin natin pananalangin araw-araw, tayo pananalangin sa umaga, kung hindi kayo magawin sa manalangin, ay meron mga hapon at tanghali. Alam natin, tayo busy, tayo iba dyan, mag-graduate na, so bawal na magtrabaho, busy na tayo, siyempre, mawala ng oras, grabe pa rin natin, magkaroon tayo ng oras, pananalangin. Hindi man, bawat sa siyempre, hindi man makapunta sa ating church building, pero naman tayo manalangin sa ating mga kung ano man na lugar, nasaan tayo, pwede yung manalangin doon. Pero isama pa rin natin ang manalangin sa bawat sa unity, united, para ang pagsunod ng Panginoon na paglagoon ng bawat sa nalampalataya. Siyempre, hindi natin dapat alisin. Sa mga nanonood online, pwede hindi natin sikapin, practice ang prayer. Dahil ang prayer ngayon, para mga kinakailangan, hindi na siya, option na siya. Hindi na siya, pwede na siya may sinabi. Hindi na nagagawa ng bawat sa ng mga tao ngayon. Kasi iba, robot work na, iba, pupunta na sa sanglibutan, sa sanglibutan, babalo wala na turo na pananalangin. So, sikapin din natin ituro ito, pananalangin ito, para yung iba, kasi tayo sa labas, nakikita tayo na para buong Bible. So, kung ano man makita sa atin, siyempre, sila yung karunungan din, kaalaman din sa kanila na ganito pala sa Kristiyano, disiplina natin sa Kristiyano ng manalangin, prayer life natin ay sikapin natin pag-ibayin. Luho natin ang mga ulo. Praise God, hallelujah. Praise the Lord Jesus. Sa mga nanonood online, mapakasakali ako na sana huwag ka mag-scroll, umili ng scroll, manood ka. Kahit 5 minutes lang ng oras mo, kagapit lang ang Panginoon Jesus. Sabihan mo lang ang mga
makatagal ito at gawin mong personal na panalangin sa bahay mo. Hindi mo lang manalangin ay nakahanda ka dito, tulungan ka na mag-pray. So kung hindi ka pa nakakilala, ay nagayahin mo lang ang mga katagal ito. Ito naman ay prayer din, benefit sa'yo, prayer din na hindi naman tutuluyan na makakonvert ka dahil maunawaan mo sa salita ng Panginoon dahil kumita mo sa sarili mo kung paano ang buhay mo, kung paano binago ng Diyos ang buhay mo. Sundan mo lang ang katagal ito, ang banal, gawarin mo ako sa aking pagkukulang, sa aking kasalanan, simula na ako'y nagkaisip. Ako'y humingi ng kapatawaran dahil hindi kita bigyan ng panahon. Gawarin mo ako, Diyos. Sinusuko mo ang aking buhay at inahayaan kitang pumasok sa aking puso at maghari bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. Isulat mo, Diyos, ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyo magbabalik ay makasama mo ako sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Praise Lord Jesus. Natawagan ko naman ang bawat sa mga believers. Sa online, kay sa ni Cristo, mga believer. Tuloy ko ba na nanalangin? May mga time ba na kanisin ko mga nanalangin? Isipan mo ba ang manalangin? May hilang kapatid. Balik natin ang pagkomunikasyon sa ating Panginoon. Ang prayer ay komunikasyon sa Diyos. Kung malis ka na, pasalamat ka sa Panginoon. Kung ito ay walang-wala, ay yung perfect timing na mangusap ka sa Kanya. Kaya sa mga nanonood online at sa makaharap ko ngayong gabi, lumusap ko altar. Mangusap ka sa ating Diyos. Practice natin at ibayin ang ating prayer life. Hallelujah. Praise God, Lord Jesus. Yes, Lord. We kneel before your name. Diyos, Father, Jesus.
malapit sa iyong nalalatawan, O God. Nabilangin na yung Panginoon ng paglago, Panginoon God. Siglaray mo, iyong Diyos. Lusin ang mga puso, ang mga langit, Panginoon God. Ang prayer life namin, O Diyos, O God. O Panginoon, patagin, O God. Dinadalangin namin, Panginoon God, ang mga salita at pangako, O Diyos, O God. Kami, Panginoon, isabahan, O God, at ibalaan, O God. O aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po. Praise the Lord. Okay, so minsan pa magandang nagising lahat. Dito tayo nagtatapos. Palagi ng ating Panginoon Diyos. Nako kayo sa ating midweek service para sa gawain pa rin ng ating Panginoon. Okay, God bless you po sa inyong lahat. At para